So, ito na yung revised feasibility study, no, na ginagawa natin. So, tapos na tayo sa project description. Tapos na rin tayo dun sa project feasibility. So, tinatapos na natin yung project feasibility at dito natin sasabihin na yung malaking tulong ng barangay at saka ng barangay, yung logistics ng barangay dito yung logistics ng barangay Molino 2 makakatulong para sa ating mga amputated patients. So, yun yung magandang natututunan natin. At ito pa, based dun sa nakita natin sa internet, ang amputee sa Pilipinas is 600,000 na. So, napakalaki, no? 600,000 na nakakaranas ng socio-economic problems. Walang access sa prosthetic leg dahil ang mahal ng prosthetic leg. Yung PhilHealth, may package sila na 90,000. Pero karamihan ng members dito sa Molino 2, walang PhilHealth. At kung may PhilHealth man sila, hindi nila nahuhulugan yung contribution dahil meron na silang socio-economic problems. So, dito makikita yung tulong ni Kap Mike, ni Kap Mike at saka ng mga tao sa barangay. Na kung susuportahan nila itong project natin, talagang malaking tulong sa mga persons with disabilities ng Molino 2. No, so yun lang yung makikita natin na At kung po pwede rin sana na ma-involve din dito yung Bacoor LGU. So okay. No. So sana ito yung magayan ng ibang barangay. Gumagawa sila ng ganito sa barangay. Gumagawa sana kayo yung mga PWD officers sa ibang barangay. No, gumagawa. Ako, ito yung tulong na maitutulong ko kay Pres Simon. Sana, kayo mga officer, anong maitutulong mo dun sa inyong PWD president? So, yun lang yung akin. Para sa akin, ito. Kayo naman meron din iba. Basta ma-address lang yung mga ganitong problema. No? Ayan, nilagay ko na yung requirements. Ilalagay ko na yung mga susunod. Yan, ilalagay na natin, no? So, yun lang po.